Pag ba binabanggit itong barangay development planning, no? Sa atin sa Pilipinas meron yung buong bansa meron ho yan, pinangungunahan ho ng presidente. Ano ho laman nito? Ano ho yung mga mandato ng mga barangay officials at ng mandato ng DILG on their part na ibinababa sa mga barangay pagdating ho sa mga barangay development planning? Of course, no, sabi nga po, barangay development planning, no, mag-start po tayo sa planning pa lang. Sa lahat po ng ating mga ginagawa, no, sa gobyerno man o kahit sa pang-personal po, no, na concern, ay lagi po tayo nagkakaroon ng planning, no. So ang planning po, mahalaga po na identify natin in advance, no, ano po yung mga hakbang na gagawin natin, lalong-lalo na po, no, sa ating mga lokal na pamahalaan. So dito po sa mga barangay, no, specifically mahalaga po na pag-usapan natin lagi, no, kung ano po yung mga issues, mga concerns na lagi pong nararanasan, no, ng ating mga kabarangay, because we have, no, may pondo po tayo from the national government, meron ding pondo na mga nalilikom ang ating mga barangay, kaya naman po mahalaga na yung pondo na yon ay magamit po sa tamang pagkakagamit, no, sa mga activities or programs and projects. So dito po sa pagpaplano, tinitignan natin ano po ba yung current situation, no, ng ating barangay. Saan po mas makakatulong yung ating mga barangay officials para po mas mapabuti po, no, yung pamumuhay ng ating mga kabarangay. Gusto po natin lahat ng mga kabarangay natin ay mapabuti po, no, yung kanilang mga pamumuhay, lalong-lalo na po sa termino ng ating mga barangay officials. So dito po sa planning, tinuturuan din po natin, no, tinutulungan po yung mga officials natin maging proactive, no? Hindi tayo magiging reactive, kumbaga. Kung meron pong mga pagdadaanan, lalong-lalo na po ngayon, no, nakita po natin tag-ulan na. Hindi po tayo yung barangay na parang magre-react pa lang kapag nandyan na po yung bagyo, no? Na parang magpapanik tayo, nandyan na yung bagyo, anong gagawin natin? But with ample time, no, with planning, no, dito po mapag-uusapan na natin ano yung maaari nating gawin kapag po nagkaroon ng bagyo, no? So yun po yung parang example lang na nakikita natin yung advantage po ng pagpaplano. At hindi, parang bahay lamang ho yan eh. Kailangan talaga ng plano ng isang bahay para tumayo ng matibay, di ba? At tama, ika nga. Tulad nga ng binabanggit natin, gaano ba kailangan talaga kahalaga itong magkaroon ng development planning ang isang barangay? As a barangay captain, as a barangay official po, alam natin ng barangay ay ang pinakamaliit na unit sa pamahalaan. Ang barangay ay may mahalagang papel sa local government at ang pinakamahalaga na magkaroon ito ng pagpaplano. Ang pagpaplano, yung pag-iisip natin para sa hinaharap. At napakahalaga na magkaroon ng isang wastong pagpaplano. Sa pamamagitan nito, magagamit natin ng maayos ang resources natin sa barangay sa paglutas ng ating mga issues at concern na binibigay o sinasangguni sa atin ng mga kabarangay natin. Ito'y mahalagang gawain upang magkaroon ng kaunlaran at mapabuti ang isang barangay. Yan. Pero kaya sa inyo ho, Kap, gaano kayo katagal gaano yung paghahanda, no, sa pagbuo ng barangay development planning sa inyong barangay, like kung yung sa 2025 as of this time binubuo niyo na Nakabuo ba? na po. Oo. Bali 3 years planning po yun eh. Naka-ready na po yung mga yan. At tapos pag na-overcome mo po yung issues at na-budget mo yun, sa susunod po, iba na naman yung tatahakin nating mga issues. Ganun po. So ganun 3 ho years talaga? planning. Sa konseho po, kasama po ang barangay council mo, ipaplano na po ninyo yon 3 years before, 3 years from now, nakaplano na po kamo. Opo. So as of yung ngayon ho sa inyo, Kap, hanggang 2028 na. Opo. Should we say, yung mga Opo, plano opo. para sa barangay. 23, 24, 25. Okay. So Oo, 2023 yung oo. sinundan ho Opo, natin. opo. Ay, ginawa natin at Opo, susundan opo. natin yan hanggang Baka 2025. Hanggang 2028 baka may sir. Ganun. Tulad ho ng nababanggit, no, to Ma'am Alex, lahat ba required ba magkaroon ng development plan ang mga barangay?
Actually, yes po, no. Lahat po ng ating mga barangays ay required, no. Ito po ay hindi lang po mga requirements ng DILG, no, but it is, no, nakalagay po ito sa batas actually. Mandato po Mandato. ito, no, ng ating pong mga barangay. So nakalagay po diyan, no, sa atin pong section 106 ng RA 7160 or Local Government Code of 1991. Ito po yung pinaka-bible, no, ng ating mga lokal na pamahalaan. Nakalagay po diyan na lahat ng LGUs, mapa-probinsya, mapa-city, municipality at of course ang ating mga barangay ay kailangan po may multi-sectoral development plan na siya pong inaprubahan or ginawa po, no, pinangunahan ng Barangay Development Council at tapos po aaprubahan po ito ng sangguniang barangay. So dito po sa atin po, no, dagdag ko lang po, no, yung mga maaari po nating budgetan, no, yung lagay sa annual budget ng barangay, kailangan galing doon sa approved na plano. So ganun po kahalaga na dapat may plano po yung bawat barangay natin. So ibig sabihin kung ginawa like sa in case kay Cap, no. 2023 binuo yun. Ibig sabihin nakalatag na from 2023 to 2025 yung budget. Pero subject to, syempre may mga ilang pagbabago pa yan through the course, no. Ganun ho yan. Ganun po yung proseso talaga. Kasi po, actually, term-based po siya, no, yung ating pong BDP. So, nung 2022, sinakap po, or, ay umupo. So, doon po, 2022, ginawa na po nila yung BDP nila, yung plano nila for 2023 to 2025. Kaya po, ganun yung period na nakapaloob po doon sa BDP. So kung may extension, panibago planning yes, na naman. panibago po. Hindi naman ho bago. Meron. Hindi naman no bago yung term extension sa mga barangay. Ilang kahit noon pa, ilang dekada na nangyayari naman ho yan. Kaugnay ho niyan, ano ba dapat nakalagay sa mga plano ho ng barangay o yung ating mga development planning? Kasama ba diyan yung yung pagtulong sa mga maliliit na mga mamumuhunan siguro? Yes, no. So ano po ba, no, yung mga kailangang ilagay dito sa BDP? So alam naman natin, no, hindi po lingid sa ating kaalaman na yung po mga barangay officials natin during election campaign, meron po tayong mga plataforma, no? Meron po tayong mga priorities, mga pinapangako. Once na na-elect ako, ito po yung mga gagawin ko. No, but definitely, no, nakalagay po sa batas, meron po tayong mga basic na services and facilities na kailangan po nating gawin at gampanin, no, bago po ang lahat, no, bago po yung mga priorities natin or mga platforms natin. Nakalagay po, no, sa section 16 ng sinasabi kong Bible ng mga local na pamahalaan, ang Local Government Code of 1991. Nandyan po na kailangan lahat ng gagawin ng LGUs natin ay para po, no, ma-promote yung general welfare. Ibig sabihin po, lahat ng mga plano, lahat ng mga programa na gagawin ng ating mga barangay, kailangan po ay para po sa ikabubuti, no, ng atin pong mga kabarangay. Example po dyan, no, nakalagay, kailangan i-ensure nyo na malusog yung mga kabarangay ninyo. Kailangan may mga trabaho yung mga yan, no? So kung ano man po yung mga problema dyan, yung atin pong tutulungan, no? Atin pong lulutasin. Kasama po dyan, no? Kasunod po anong General Welfare Clause ay yung pong Section 17. Nakalista po dyan yung mga basic services and facilities na kailangan meron po sa ating mga local na pamahalaan. For example po, no? Pagme-maintain po ng mga daycare center natin, no? Barangay Health Center. Barangay na ho. Yes, sa barangay na sa ho barangay yun. po yan, no? So nakalagay po yan, nakalista sa ating batas. No? So kung medyo nalilito, no, yung mga barangay natin, di nila alam saan sila magsisimula, saan sila papasok, nandyan po, no, available po sa batas kung ano-ano po yung mga kailangan yung gawin bago po natin, no, tunguhin or bago po tayo pumunta doon sa mga plataforma na ating pinangako. Of course, alam naman po natin, no, na lahat po yan ay para po sa ikabubuti ng ating mga barangay, mga kabarangay. But definitely, meron pong mga na-identify, no, natukoy na basic services and facilities na ito po muna yung mga kailangan meron tayo sa barangay bago po ang lahat, no? So yun po, pwede nyo gamitin yung Local Government Code as guide for our barangays. So, ang dami pala no? Kaya nga siguro kung gagawin like gaya nga ng binabanggit nyo, term basis ang plano. So yung pag-release ng pondo ganun din. Yearly. Pero naka-base dun sa rin sa BDP. Yes po. Ayan. So, ano usually yung mga karaniwang problema o issue na hinaharap ng mga barangay o on the case sa inyo ho, sa Santa Rosario, no?
kapag nakalatag na yung plano natin, ano yung usually mga nagbabago dito? O meron pa ba? Siguro, gaya nga binabanggit ko, may mga mangilan-ngilan pa rin pagbabago. May mga ilan-ilan na lang. Usually sa budget yung problema pag gano'n, sir. Yung kung kulang yon, mag-aalat ka na naman, magsusupplemental ka, gano'n. Pero yung mga issues na, madami kasing issues sa barangay. Mhm. Mga ilan dito na kailangan talagang tugunan, siguro yung mga dinudulog ng ating mga kabarangay. Mhm. Mayroong issue sa pera, gano'n, oo. Meron tayong, Marites po na yan. merong issue sa basura, Basura, di eh. maaalis siya. Oo. Meron tayong mga mabibigat na mga issue na katulad ng drug-related cases, Mhm. mga crimes, gano'n, katulad ng pagnanakaw. Ngayon tag-ulan, malalaman natin, meron tayong infrastructure development. Oo, isa pa Nakapaloob ho yan. din yun, di ba, ma'am? Kaya lang, malalaman pa lang natin kung yung problema natin, natugunan natin last year, kasi ano ako, sir, bali second term ko na eh. Kung natugunan natin, dun sa BDP natin last year, kung natugunan natin siya this year, kunyari sa tag-ulan, makikita natin ngayon kung may binabaha pa tayong mga daan. Katulad ng ganon, pag hindi, pag okay na tayo dun sa issue. Pag hindi naman, kailangan natin na naman budgetan yon, ganon. Tapos may mga, bawat barangay, syempre kanya-kanyang mga issues, sir. Iba-iba kami, halos 505 kami dito. Tayo dito sa Tayo di Pampanga, Pampanga 505 alone. barangays po tayo. May maliit na mga problema, may malalaki din po namang mga issues. Oo, alam niyo ho, deta mong manyingilutang, Ay, dahal po. deta pa. 5, 6. Dinadala ho lahat sa barangay eh, 'di ba? Pero kung tutuusin ho natin, kaya may mga may mga lupon naman tayo eh. Opo, Sila naman natutugon. Pero ang mandato ho o ang trabaho talaga ng kapitan ay alam niyo ho ba na mabigat din ho. Sa dami-dami ng ng kanilang trabaho din, no, bilang kapitan. Gaya nga ang binabanggit ni kapitan, maging yung sa drugs, yung sa development, pinag-uusapan ho natin at marami pang iba. Mapanggit ko lang, matanong ko lang, maisingit ko lang ho. Pag ba na-approve na on the barangay council yung BDP natin, itataas pa ba yan sa LGU o sa Sangguniang Bayan o Sangguniang Panlunsod? Kailangan pa bang aprubahan doon? Actually po, pupunta muna po tayo sa budget officer natin sa municipality. Ipapa-approve po natin siya doon. Then po, sa LGU na po noon sa SB. SB. Opo. Pag na-approve na po doon, parang sa Mag-i-issue po sila ng resolution ang Sangguniang Sangguniang. Bayan or Sangguniang Panlungsod po. Confirming po no yung kanilang po nga barangay development plan. Pero on that note, kapag pinag-usapan yan sa SB o sa Sangguniang Panlungsod, may chance na may kahit paano may magbago pa pag may napuna yung mga konsehal. Ganun ho ba siya? May chance po pero May deliberation pa rin. most likely review lang din po talaga ang Sangguniang Bayan or Panlungsod. At Ma'am Army, no, paano ho ba kung hindi sapat yung pondo ng barangay? Ayan, sa mga basic services and facilities, kailangan ko ito nasa BDP ko ito, kailangan ito ng aking mga kabarangay. Pero hindi ho kaya nung pondo ng aking barangay. Paano ho ba ang ginagawa ng mga barangay dito? Sabi nga po ni Ma'am kanina, no, ang barangay po natin ay ang pinakamaliit po na unit po ng ating gobyerno, which means sila din po yung may pinakamaliit na pondo na nare-receive po sa lahat. And iba-iba pa po yan, no? Depende sa laki ng barangay. Mas malaking barangay, mas malaki yung pondo. Kung nasa syudad siya, malaki din yung pondo niya. Pero kung nasa fourth class municipality ka, maliit pa yung barangay mo, konti yung population mo, then expect na maliit talaga yung pondo. And sometimes ito yung nagiging dilemma nila, no? Ang liit-liit na nga ng budget, ang dami-dami namin kailangang implement. Ano uunahin namin? Yan. Ano nga ba? Yan. No? So, kaya po sa planning, may tinatawag po tayong prioritization. So, doon pa lang, tinitingnan po natin ano-ano ba yung mga issues na kailangan na nating i-implement within the 3 years or within our term. No? So, titingnan natin doon yung mga issues na hindi na pwede pong ipagpaliban.
So, titignan natin, ito bang issue na to kapag hindi natin siya na-implement this term, no? What will be the effect, no? Ano ba yung magiging consequences sa atin, no? Lalala ba yung problema natin? Or ito bang issue na to pwede pa nating i-implement siguro after this term, doon na lang, kaya pa naman. So, ganun po, no? Mag-uusap-usap po yung ating planning team on the prioritization. Ano ba yung ipaprioritize po natin. Depende po on the issue ng barangay. Sina ma'am, siguro lagi po kayong binabahan. No, ma'am, kasi nabanggit po nila na may mga infrastructure sila for flooding. So, kung lagi silang binabaha, hindi nakakapasok yung mga bata, no? Nagkakaroon ng mga waterborne diseases. So, yun po yung ipaprioritize nila. So, it depends po on the issues or situation in the barangay. Pero gaya nga ho ng binabanggit, no, ano yung magiging priority? Kung hindi kaya, itataas yan at hihingi ng Tulong. Yes tulong po. sa Kaya NGO. nandyan din po yung ating local government unit, yung ating munisipyo, ating city. Nandyan po sila to support our barangay. If actually sa barangay development plan po natin, hindi naman ibig sabihin na kung ano lang yung kaya ng pondo natin, yun lang ilalagay natin. Ilalagay pa rin po natin yung tingin natin na dapat kahit wala pa silang nakalaan na pondo. Kasi probably pwede pong magkaroon ng mga incentives from the national government agencies, from meron the ganyan, di ba? municipality, from other PILG. organizations. Yes po, pwede po PILG, yun. nagbibigay din. At least kapag meron pong dumating na pondo outside the barangay, nakalatag na po yun sa kanilang plano kasi hindi po sila pwedeng mag-implement ng proyekto na hindi po nakalagay sa kanila pong plan. sa plan. So, sagawa sila ng project na ganun, subject for ano ba? Administrative case ba? Kapag may mga nangyari na bang ganyan? May mga pagkakataon na nangyari ng ganyan? May ginawang proyekto yung barangay tapos wala sa plano? Definitely meron na po, no? Meron na. Nauuwi po yun sa kasuhan talaga. Kaya mm-mm. po, yun po talaga yung hinahabilin po talaga natin sa mga barangay na make sure na nasa plano po nila yun. Kung wala, pwede naman tayong mag-realign or mag-supplement po as long as nandoon po sa plano natin. Pwede po, goods naman tayo doon. Tulad nga ng binabanggit ko, Kap, may mga pagkakataon talaga na may kailangang gawin na proyekto na darating lang through the course Parang like yung COVID, di naman ho natin yan ina-expect Tama. Nung nagplano yung national government noong 2019, wala naman hong pondo sa 2020 para sa COVID. On the part ho bilang kapitan sa inyo, paano yung na-experience yung ganun? Or ano na ho? Nagre-realign po tayo ng pondo kung ano po yung yung priority nung panahon na yon. Kung kunyari ngayon, kung ano yung pinaka-priority natin, kaya lang paper talks po. Kailangan may mga dokumento po tayo na gagawin kung gusto po nating may iiba tayo dun sa plano natin. Hindi po pwedeng gagawin mo na lang siya. Yun pa. Pero yun ho'y dadaan ng council. Opo, dadaan pa rin po sa council through resolution. And then Magsasangguni ulit sa budget. Magsasangguni ulit po yung pagkatapos po nun, sa SB na naman po. Oo, kasi Palagi pong ganun yung proseso. yung proseso. Opo. Kasi titignan pa rin kung may available na pondo Hahanapan po kasi ng pondo, At ganun ho ba? i-justify mo po yun. Bakit kailangan? Opo, Oo, bakit yun. kailangan na kailangan mo. Pinababanggit na natin yung pagpaplano. Ano pa ba yung sakop at hindi sakop ho nitong BDP? At ano-ano yung dapat at hindi dapat laman ng BDP? Or nung mga pagpaplano na gagawin ng barangay? Hanggang saan at limitado ba sila sa mga ganitong bagay? Of course, no, yung BDP, nabanggit po natin kanina, yung mga basic services and facilities nakalagay na po dyan. No, so definitely, hindi po tayo natatapos doon. Kung meron pa po tayo mga issues and concerns na labas po doon sa nakalagay sa batas, no, ay pwede po nating ilagay dyan as long as ma-justify po natin na yan po ay issue at concern po sa barangay. And of course, no, gaya po ng pinag-uusapan natin, no, sa mga issue, no, hindi po natatapos kasi yan doon po sa loob ng barangay, sa mga barangay officials. Kailangan po talagang kinukonsulta po natin, no, lahat po ng mga kabarangay natin. Hindi lang po si kagawad, hindi lang po si kapitan, no, yung may say dito po sa ating barangay development plan. So dito po pag-uusapan natin
aalukin, no? Hihikayatin po natin yung ating po mga kabarangay. Nandyan yung mga 4Ps, mga barangay health workers po natin, mga tanod, lupon, no? Even yung mga normal citizen po na nakatira sa ating barangay. Tatanungin natin sila, ano ba yung mga issues and concerns na nararanasan ninyo na hindi namin nakikita, no? In our point of view. Kasi po, hindi naman lahat alam Di na lahat. kagawad Oo, natin, no? tama ho. Man po lahat alam kung ilan man po sa barangay council yan, kung ilan kung si punong barangay, hindi po kabisado, no, ng ating pong kapitan lahat ng pinagdadaanan ng ating mga kabarangay. Kaya po mahalaga na lahat po ay invited lagi dito po sa ating barangay development planning para po wala tayong napag-iiwanan, no? Wala pong naiiwan doon po sa tinatawag nating development. Lahat po tayo ay umaangat. Mhm. Separate ho ba yung parang planning din ng mga SK? Dito sa mga ganito. May separado ho sila? Yes po, meron po silang separate plan. Yun po yung tinatawag natin na YDP, Comprehensive Barangay Youth Development Plan. No, so yung basically ang nilalaman lang po nun is all the projects and priority po ng mga sangguniang kabataan po concerning the youth po. But then again, sa barangay development planning, kasama naman po ang SK. sa pagpaplano ang ating sangguniang kabataan, si SK Chairman. Chairperson. So, natatakal na rin po doon yung pangangailangan, nasasakop din po. Pero meron lang po silang kumbaga nakaseparate po for So, ano ho ba? Separate din yung pondo nila? yes po, ang SK po, minandato na po sila 10% of the barangay funds. No? Oo. Sila po yung magmamanage. O, kaya nga, yung pag ano nila ng secretary tsaka treasurer yata, may mga ano rin sa DILG, di ba? Parang qualifications, parang ganun ho. Ano po yung proseso na sinusundan no, paggawa nitong barangay development plan? At ano ho yung, may batas ho ba na direkta na nagsasabi na kailangan gumawa ng bawat barangay ng mga BDP? Okay, so dito po sa ating barangay development plan, no, kanina po napag-usapan natin gaano kahalaga, no, yung pong plano ng ating mga barangay. Gaya naman po, no, dito po sa section 106, gaya po ng nasabi ko kanina, ay mandato po na lahat ng mga barangays natin ay may mga kani-kaniyang multi-sectoral development plan at ito po yung BDP. Ngayon po, no, dito po sa ating departamento, no, at tayo po ay nag-issue ng DILG Memorandum Circular 2021-087. Doon po nakapaloob lahat po ng guidelines, no, lahat po ng proseso sa paggawa ng isang barangay development plan. Ano po ba, no, yung mga dapat nakapaloob dyan sa ating plano? Ano po ba yung outline na dapat ine-expect natin na makikita natin sa ating barangay development plan? So, usual process po, no, ng ating po mga pagpaplano, unang-una lagi no, natin tinitingnan yung vision, no, and mission of our barangay. So, makikita po natin, usually, meron tayong mga mission and vision sa mga barangay hall, no, naka-display yan. Pero titingnan natin, talaga bang updated yon, no? Talagang yun pa ba yung vision natin para sa ating mga barangay? Kasi baka naman 1990s pa nagawa, no, yung ating mission and vision. So hindi na po pasok, no, doon sa ating pangangailangan sa kasalukuyan. So yun po yung una-una nating titingnan, no, yung ating vision, updated ba yan? Ano po ba yung talagang gusto nating marating? Ano ba yung ating plano para sa ating barangay sa ngayon, no? Given our situation today. So doon po natin iaangkla lahat po ng mga plano natin, no? So given na ang ating pong pangarap po, ang ating vision ay magkaroon ng mga estudyante na tamang edukasyon, no? Gusto natin mabigyan ng tamang edukasyon ng mga estudyante. So doon po natin huhugutin lahat ng mga concerns natin. Ilan po ba yung mga hindi nakakapag-aral, no? Ilan po ba yung mga walang sapat, no, na financial, no, doon po sa pag-aaral nila. So doon po tayo papasok, no? After po, no, na ma-identify natin lahat po ng mga problems sa ating barangay, ay doon na po papasok yung mga aktual na programa, plano, no, sa atin pong mga na atin pong gagawin at ilalagay po sa ating mga barangay development plan. At of course, hindi po natatapos doon sa pagpiprint ng plano na nagawa natin. Kailangan, gaya po ng nasabi natin kanina, dadaan po ito sa tamang proseso, sa mga papel, sa mga dokumento. May resolution po tayo from BDC and of course, yung ating po sangguniang barangay. At yun po, nabanggit ni ma'am kanina, no, ng ating pong punong barangay, na dapat papacheck din natin yan sa budget at aaprubahan
or i-review po ng ating sangguniang bayan o panglungsod. So yun po yung proseso na sinusundan sa paggawa po ng ating BDP. Oo. Hindi lang ho ano yan, hindi lang kung ano lang yung ipinasa nung mga barangay. Ayan, sa mga nakikinig ho sa atin. Yan na i-reviewin pa, no, ng mga sangguniang bayan o na panglunsod. Ma'am, isingin ko lang, kapag nabuo na yung BDP, na-aprobahan na yan, like on the case of Kapitana Karen, na hanggang 2025 na yan, yung bang BDP na yun, kailangan nakapost yan sa barangay para na may access kung sino man na residente ng barangay at makita nila kung ano bang plano ng kasalukuyang kapitan, no, sa aming barangay. Ganun ho ba? Yes po, no. Gaya naman po ng mga iba't iba pa pong mga mahalagang importanteng dokumento, gaya po ng mga financial statement, isa rin po yung plano natin, no, yung approve BDP po natin, kailangan nakapost yan sa mga 3 conspicuous places. No, so pwede po yan sa barangay hall, meron po tayo laging nakalagay dyan, no, na parang nakadisplay lahat, no, hindi lang po yung mga kaperahan sa barangay, but also ito pong approved plan natin at iba po pong mga public places, gaya po ng public market kung meron po sa barangay. Kung may no, sako po silang palengke. kung ano yung mga iba't pa pong mga lugar na talaga pong may access po yung publiko. On the case po ng Santo Rosario Kapitana, paano ho ninyo pinopost ng mga ganito? Sa amin po, sa barangay po. Sa barangay Kasi hall? yun yung, maliit lang kasi yung barangay namin eh. Doon palagi yung mga tao naman kasi nandun na yung covered court namin. Tapos barangay, katabi din namin yung school. So meron kaming parang bulletin board doon sa pinakaharap ng barangay namin. Nandun lahat yung mga documents na gusto nilang itanong sa amin. Gusto nilang itanong, pwede. Pero kung gusto nilang makita, nandun din po sila. Ayan. And zona ngayon pero hindi alam ng karamihan. Siguro no, ang mga barangay may mga zona rin. Nagre-report din yan sa barangay, sa mga residente nila. Oo. Ayan. Soba. Soba yung ang soba tawag kung natin. tawagin. Ayan. Kaugnay naman ho niyan, no. Ano ba yung mga ginagawa ho naman ng mga national government agents? Ayan para tulungan sa pagpaplano yung kanilang yung mga barangay para sa pagbuo nila ng BDP. Ako actually nakapag-attend na ako ng ganito eh. Ng pinangunahan ng BDP. Pero hindi ako barangay, as a reporter lang po. Pero hindi po as a barangay official. Kala ko elected na, oo. Hindi po. Pero on the, ano ba yung mga ibinababa ng national government patungo sa ating mga barangay para matulungan ho sila na bumuo ng BDP? Sa part po ng DILG, no, isa po sa mandato namin is the provision of technical assistance, no. So kapag kailangan po ng barangay ng any assistance po, no, on their formulation of barangay development plan, nandito po ang DILG para tumulong po at turuan po sila kung paano po gumawa. Meron po kaming specific na program for that. Yun po ay yung tinatawag naming barangay newly elected official towards GREAT. No, yung GREAT ibig sabihin po nun ay grassroots renewal and empowerment for accountable and transparent barangays, no? So doon po namin ipinapasok po usually yung mga technical assistance namin for the barangay. May mga conduct na po tayo nito, lalo na po nung after election last year, no, and February, no, February, March, April, may mga nag-conduct po. So yun po, no, sila po yung naging target natin, yung mga barangay po, and BDP was one of the topics that were presented and discussed to them. Although, ano pa lang po yun, mga basics muna po yung diniscuss natin sa kanila during those times, no? But meron po tayong ikakandak ngayon. Actually, tomorrow po, sina Kapitan din po ang target natin, Santo Tomas, together with the municipality of Minalin. So, ano na po to, no? Parang specific na po. Kumbaga, i-guide na po talaga natin sila on the conduct of, or on the formulation of their barangay development plan. Banggit din po ni Kapitan kanina na yung kanila pong plano ay 2023 to 2025. So, papaano yun? Nandiyan na, nakalatag na po yung kanila pong plano, no? Kailangan pa ba nilang mag-attend po doon? Yes po, kasi hindi naman po ibig sabihin na nandyan na po yung plano, ay hindi rin po natin sisilipin. Mahalaga din po kasi na
sinisilip din po natin yung mga plano natin to see if they are still aligned po doon sa current situation po ng ating barangay. And 2025 po mag-expire sa kanila. Ideally, dapat po by 2025, they are already preparing po for the approval ng kanilang plano na 2026 to 2028. So, kasi 2025 ang susunod na halalan, no? Yun po Sa barangay. ay kung wala Kung- pong term extension. Oo, kung susundin natin kung ano yung batas. No, susundin natin. And then itong sa mga bineo natin, no. Hanggang ilang beses sa isang taon natin ginagawa? Like yung may mga refresher course ba tayo ginagawa on the part of DILG para sa mga barangay? Yes po, no. Actually, for the Bineo, hindi lang naman po yung process ng barangay development planning, hindi ni-discuss natin, no. Marami po iba't ibang mandato po na kailangan pong gawin sa barangay, yung kinakandak po natin na refresher. Just last month lang yata yun, no, nag-conduct po tayo ng refresher course on the KP, Katarungan Pambarangay. So yun po yung kung papaano ba nila i-mediate po yung mga nagkakaroon ng conflict within. Maano yan? Yes, Madugo yan. May mga barangay po kasi na nakakalimot po doon sa proseso, no? Hindi naman dapat bigyan ng CFA, nabibigyan sila ng CFA, or kung naman sila doon sa barangay pero pinipilit nila na doon sila mga ganun po na medyo nakakalimutan po. Marami pa po, no? Basta programa po sa barangay, ipinapasok po natin yun sa Bineo. Hopefully, after po ng BDP ay makapag-conduct pa po tayo ng another refresher course po, no? Nagko-consult din po kasi kami kung ano din po yung kailangan nila na course po para matulungan din po natin. Paano ho para sinusukat, no, ng DILG na masasabi natin na nasusunod yung BDP ng mga barangay? Ano yung parang parameters ho natin? Parang may checklist ho ba tayo? Parang ganon? Anyone from DILG? May ganun ho ba? As to the pagsusukat kung Or it's parang checklist kung nasunod ho talaga yung BDP? Meron lang po tayong guidelines, no? Kung ano ba yung dapat na nilalaman po. But as to the implementation, no? Ginaguide na lang po natin yung barangay kasi kahit nandiyan po yung plano, may mga changes po talaga, no? Ayan. So, I guess ang pinaka na po natin sukatan, no, is yung Seal of Good Local Governance SGL. for barangay. Meron na rin po kasing SGLG barangay, no. So for example, yung mga programa po nila sa youth, sa children, no, tinitingnan lang po natin, sinisilip natin kung yung mga inimplement nila ay nandoon ba sa barangay development plan, nasunod ba yung 1% local council for the protection of children na pondo, at least 1% po doon sa yung mga ganun lang po. Pero as to the plan itself, yun lang po yung sinusundan natin, no? Yung guidelines po kung ano ba yung dapat nilalaman nung sa mga barangay, gaano ba yung pagsagawa ng state of yung SOBA, gaano ba yan kadalas? Twice a year. Twice a year. Meron tayong March and then we will again magkakaroon ng SOBA by October. Yan ay kailangan din gawin, no? Yes, Kaya yes. mandato rin ho nila yan. And usually, yung laman ho nito ay talagang naka-align dun sa BDP. Yung SOBA po, katulad po ng kay Mr. President, may SONA po siya mamaya. ngayon. Kung ano po yung mga accomplishment natin, yun na po yung i-report natin sa mga tao. Ano yung mga nagawa natin, kung ano pa yung mga vision po natin, kung ano mga gusto po natin. Yun po yung laman na SOBA natin. Parang yun din ho yung BDP kung nasunod, magkakaroon nagawa ng na. report ang bawat kagawad, ganun po, kung sa mga committee po nila. Yung mga na-accomplish po.
Ayun. O, kasi napakahalaga, no? Tayo, like ngayong araw ho, no, isasagawa ni Pangulong Marcos yung ikatlong SONA. Pero yung ating mga barangay, kailangan din rin pong mag-report sa ating mga residente, no? Sa ating mga kabarangay upang tingnan yung estado naman ng barangay. At doon sa mga residente naman ho ng barangay, makialam ho tayo. Importante na alam ho natin yung estado ng ating ginagalawang komunidad, no? At alam ho natin kung ano pa yung mga plano na inilalatag ng ating mga barangay. Saan na ba tayo? Ayan. Doon sa 5 components. Ayan. Doon ba tayo? Nawala yung aking copy. Ayan. May mga ano ho tayo? Progress, ano itong? Benea towards progress. Ayan. Okay. Ito pong ito po yung binabanggit ko po kanina, no. Bineo Towards Progress, ito po yung ikakandak po namin tomorrow, July 23 to 24. Ito po yung kumbaga development planning process po talaga na ituturo natin sa mga targeted barangays lang po, no, from the 4th class municipalities po. And then after this, on August 5 to 6 din po, ang target natin is Sasmuan and Santa Rita. Yun po, no. Yun po yung Bineo Towards Progress po. Basically, ano ho yung parang laman ho nito? Yun din po yun, no. Ituturo lang din po natin yung barangay development planning process sa kanila, and then sisingit na rin po natin yung CBJIP or Comprehensive Barangay Juvenile Intervention Plan po, no, para sa ano naman po yun, plano po in case na may mga juvenile po sila sa mga barangay, ano ba yung mga interventions na gagawin po ni barangay. If wala naman, paano ba yung plano nila para mapigilan or ma-prevent na magkaroon po sila ng cases of juveniles po? Ano yung mga CICL? Opo, yes. CICL, kung paano i-handle. So sa ngayon, wala ho tayong parang concrete na parang guidelines sa mga barangay kaugnay nito. For the CBJIP po. Meron po tayong guidelines, and yun din po yung natin sa kanila tomorrow. Although, meron pong mga updated na po kasi yung mga barangay. So, basically, para maturuan na lang din po sila to review at silipin ano ba yung kailangan pa nilang i-improve po doon sa kanila pong mga plano. Siguro sa kay Kapitan, no? Paano ho ba yung ano pa yung pwedeng maitulong, no, ng mga ahensya ng pamahalaan para sa inyong pagpaplano sa pagsasagawa ho ng mga proyekto o pagbuo ng BDP? Ano pa yung nakikita ho ninyo, or ano pang mga ahensya sana yung mga kasama? Ayan. Marami pong naitutulong ang national government sa atin. Lalong-lalo na po ang DILG or Department of Interior Local Government. Unang-una na po dito yung programa nila, yung para sa Bineo nga, para sa mga newly. Yan. Ibig sabihin, newly elected po talaga, no? Newly ngayon, kaming nakaupo ngayon. Sa Bineo po kasi natin, malalaman natin yung mga duties at roles. Talagang i-discuss po nila para hindi nag-overlap yung trabaho ng isa doon sa isa. Tama. Diba? Tapos, kasama din po dito yung paggawa ng development plan. Katulad ng sinabi ni ma'am, kung may bago, kasi kung ano ka na sir, kasi kunyari ako second term ko na, may overview na ako dun sa... At least, opo. Parang na-discuss na sa amin. Kaya lang, syempre kung meron pong bagong mga bagong i-discuss, may bagong revisions or may bago silang itatakel, pakikinggan po natin yung mga bago nilang ituturo para natin sa plano natin, para masali po natin sa ating barangay development plan. Tapos, ito po kasi mga nagiging gabay po natin to kasi hindi po natin alam kung paano natin sisimulan yung trabaho kung wala tayong guide ng DILG. Tama. Lalong-lalo na po sa mga bagong halal ngayon, yung mga bagong upo natin na newly elected na kagawad at mga bago po tayong mga barangay captain, kailangan alam po natin kung saan sila magsisimula, kung ano yung mga priorities nila, mag-guide po sa atin. Napaka-importante po na meron tayong DILG
mas lalo na municipal DILG. Pag active po yung ating MLGOO, katulad po namin, active po si Ma'am Dayan sa amin sa pagka-guide, nasali po kami ang barangay Santo Rosa, mga barangay po sa Santo Tomas, mga 7 barangays, nakikipaglahok po kami ngayon sa SGLGB. Kahit 4th class municipality po kami, kasama po na po kami sa nakikipaglahok. Hindi lang po yung mga malalaki katulad ng Ciudad San Fernando, kami din po nakikipaglahok na din po with guidance po ng DILG. And ano ba? First, ano ba ito? Barangay? SG? Tagal Hindi, na. meron na. Po, dati. ano po, yung mga nauna pong SGLGB, parang pili lang po muna, nagpa-pilot po, no? But this time, all barangays na po. Ayan, ang i-assess po natin Oo. for the SGLGB. Ayan. Oo. Kasi, parang lagi na lang nating naririnig sa mga municipality and cities, no, yung SGLG. Pero may mga ang binabanggit sa akin nun, may mga nakalatag na ba parang incentives sa mga sa barangay SGLG? Meron na ba ngayon? Sa ngayon, alam ko wala pa eh. No, wala pa. Parang wala pa po. Pero hopefully po, no, magkaroon din po ng incentives kasi they deserve naman din po, lalo na kung talagang exemplar po sila doon sa barangay governance. Oo, kasi sa LGU level, I mean sa municipality city, meron silang mga, kapag nakuha nila, di ba, yung As gawad. high as 5 million. Mga ganun yun nakuha. Yun, parang mga grant. Incentive fund. Oo. Pero I think, pinag-iisipan na yata bigyan talaga yan. Nakalatag naman na po yan. Hopefully, soon po, no? By next year. Wala pang figures. By Pero next year siguro. pinag-uusapan na. By next year siguro, baka may budget na. Sana. Alam ko rin na yung bawat barangay talaga nagsisikap. Ika nga, binabanggit natin kanina, yung simpleng paniningil ng utang, sinasanggunin na ho natin yan sa barangay. And sa laki ho ng pinag-uusapan natin ngayon, malaki pa ho ito, no? Marami pang mga pag-uusapan dito. Wala na lang ho tayong masyadong oras. Para pag-usapan yung Barangay Development Planning, no? Yung BDP, na napakahalaga upang pamunuan, no? At parang kailangan na sundan ng mga proyekto sa isang barangay. Maraming salamat ho sa pagbisita ho dito ho sa Newsline Central Luzon ngayong umaga. Siguro kunan ko na lang ho yun ng mensahe, Kapitana Karen. Ayan, lalo na sa inyong mga kabarangay. I think may mga kaibigan din ako doon sa inyong barangay. Pero mas marami diyan sa may San Vicente. Mga DJ, yung kikis-kis ng kabaong. Ganon. Known po yung Santo Tomas dyan sa Kabaong at saka sa Paso. Ayan po. Ayan, good morning po. Ayan, thank you for invitation. At sana po sa mga promote ko po yung sa Bineo namin po bukas po. July 23 to 24 po, kasama po namin ata ang Minalin sa Bineo bukas. Ayan po. At hello po sa mga nanonood sa amin at nakikinig. Ayan. Thank you po. Ayan. Muli po, no, nagpapasalamat po kami sa Newsline at muli po ninyo kaming pinaunlakan, no, para i-discuss naman po yung another program po ng DILG, which is the Barangay Development Planning. Also po sa ating pong Santo Tomas, siya po yung LNB President po, no, si Kapitan Karen. At nasamahan niyo po kami ngayon po, no, to discuss naman po yung perspective po ng barangay on the development planning. Ayan. Dahil nagpasalamat na rin po si Miss Army, no, ako po siguro reminder na lang po, no, na hopefully, no, ito pong pag-uusap na ito ay nakatulong sa ating mga barangay na ma-remind na kailangan po lahat tayo ay may barangay development plan at lalong-lalo na po sa ating po mga tagapakinig, no, sa mga normal na kabarangay po natin, no, normal citizen po na kabarangay natin, na makilahok po tayo, no, sa atin po mga tinatawag na state of barangay address para doon din po ay makasama po tayo, no, masabi po natin sa atin po mga barangay officials ano po yung mga
kinakailangan natin, no, as a member of the barangay. So ganun po, no, ay makilahok po tayo at makiisa sa lahat po ng programa ng ating pamahalaan. Maraming Ayan. salamat po. Maraming salamat po. At syempre, sana hindi ko kayo magsawang bumisita. Even Cap, no? And syempre, sa inyong butihing Asawa. ayan, baka gusto niyo hong batiin. Ayan. Hi, Vice Bong. Good morning. Payabak po ba isa, Bong? Ayan. Ayan. At muli, ang ating mga nakasama ngayong umaga.